In the same manner, wala ring ibinibenta na mata anywhere. Tama? Meron na rin sir, mga donation, no? Donation ng mata, no? Ibig sabihin, mag-invest din tayo dito. Team building, no? And also, we would like to share paano yung kinagiliwan namin na marksmanship, paano gagawin yan. In times of war, regardless kung engineer, doctor ka, we have to defend our country, and the core competency na kailangan doon ay shooting skill, tama? So that's the reason why I myself advocate the marksmanship skill na para sa lahat ng mga Pilipino, hindi lang sa sundalo, dahil pag tinatawag na national mobilization, lahat, pati citizen militia, ay dapat maghanda para i-defend ang ating bansa. Kung lulusuban na sila dito, agawin ang ating kalupaan, at ito ay nangyari na ng World War II. So ito yung titingnan din natin na parang mag-motivate sa atin, dapat matuto din ng marksmanship. Ako ay talagang simula nung kagaya ninyo mga civilian, estudyante pa lang ako, actually elementary, nag-ano na ako yung air gun. So lagi ako nag-hunting, and nung hindi surprising, no? Nung ako ay napunta sa military service, ako talaga ay naging marksmanship competitor. Ako, shooting team member ako ng Philippine Army, and I had experience of competing abroad sa ASEAN region, in as far as Australia, China, nakakaikot ako. So ang ibig sabihin, makinig kayo sa akin dahil marunong ako magturo. Ganun lang yun, di ba? Anyway, i-review ko lang kayo. Una muna sa ating safety procedures. Meron tayong tinatawag na gun safety procedures dahil nakakamatay yung ating baril. Tandaan nyo lang yung 4 na gun safety procedures. Ang unang-una, isipin nyo parati yung gun. Saan yung gun natin? Pahiram. Ayan, manghiram ako sa kanyang baril. Hindi ko alam kung may laman, di ba? Always consider that a gun is loaded. Pag sinabing loaded, may laman doon sa chamber. And para ma-sure na wala nga siyang laman, titingnan mo muna dito. Nothing to feed. Nothing in the mouth. Ang mouth niya, yun eh. Nothing in the mouth. Nothing to feed. Walang nagpapakain. Ang magazine yun. Nasaan yung example ng magazine natin? So, this is the magazine. Akin. The magazine contains the ammunition or the bullet. Yan yung mag-feed. Kapag nakalagay, pag silip mo may nakalagay ganon, something is feeding. Tama? So, dapat tatanggalin natin yon. May ipipress tayo. Ito yun. Tok. Tanggal yun. And, nothing in the mouth. Silipin mo doon. Dapat maliwanag makikita mo doon. Pag may madilim, wala kang makita doon, at mayroong nangingintab dyan na parang puwit ng bala, ibig sabihin, hindi safe yung baril. Tama ba? So, ulitin. Nothing to feed, nothing in the mouth. Familiar para sa mga doktor, di ba? Tama? Para masigurado na safety yung lahat ng gagawin natin, ito yun, no? Haharap ka, dito, by the way, ito yung firing, yung nakalagay doon, nakaumbok doon, yan tinatawag na backstop. Pag backstop, yan yung something, kapag nasa firing range tayo, that will stop a bullet. Kapag iputok mo doon, ma-stop kaya, backstop. Pag nasa bahay tayo, ang backstop natin, wala mang ganito na sa loob ng bahay, sa loob ng kwarto. Pag mag-clear ka ng baril sa loob ng bahay, tanggalin magazine, maybe unan o doon sa yung foam ng inyong higaan, tama? Doon ka mag-clear. Yan yung backstop mo doon. Maliwanag yan? Kasi ang context ng pag-clear ng baril, pag sinabing doon ka sa backstop o downrange, depende kung saan location mo. And most of the time, tayo ay nasa loob ng bahay. So, dito tayo, tanggal magazine. Diyan may click. Huwag doon sa TV na mamahalin. Kasi, alam mo na, di ba? Kung may bala pala, masira yung 100,000 TV. So, yun yung una. Always think that the gun is loaded. Pangalawa, do not insert your trigger finger unless you're ready to fire. Huwag mong parang laro-laruin mo yung pasok-pasok mo ganyan. Kapag wala pa namang sinabing command, are you ready? Ready. Fire when ready. Saka mo itaas, pasok mo. Okay na yun kasi nakaharap ka na sa target mo. Ayos ba yan? And be sure of your target and what is around it. Pag may target tayo doon, tingin-tingin ka doon, meron bang something na matamaan mo before and after? Tama?
Oh, so, pag wala, okay na tayo. Firing tayo. Tama? May question kayo? Yeah. Okay? Kagaya niyan yung iba, ay wala naman tao. Tapos, pag walang ginagawa, nakaganon ng baril. So, mayroon namang rule doon na do not point your gun to anything you do not want to destroy. Tama ba? Yung paa mo, okay lang ba? Sa mga doktor, okay lang na matamaan natin. Kapres na naman, hindi mo nakakamatay dyan. Hindi. So, do not point your gun to anything you do not want to destroy. Ayos? Do you have any question about the gun safety procedures? So, basically, yun yung mga gun safety rules and iba't iba yung mga gun safety rules. Merong 10 commandments for gun safety. Marami yan, pero minsan ang ginagamit lang natin ay common sense. It means na kung ikaw ay nasa firing activity, siguraduhin mo na hindi ka makakasakit ng kasama mo. Sa tondo, wala. Binondo, wala. Walang bili. Ibig sabihin, it's better to invest doon sa hearing protector. Okay? In the same manner, wala ring ibinibenta na mata anywhere. Tama? Meron na rin sir, mga donation, no? Donation ng mata na. Hanap ka muna ng mamatay. Huwag ka raw. So, ibig sabihin, mag-invest din tayo dito. And kayo, hindi ko kayo pabilhin, meron na tayo dito. Kompleto. Tama ba? So, if we will start, pag sabing mag-start sa ating shooting activity, make sure you have your own eye protection and also ear protection. Ayos? Pupunta tayo sa crash course ng shooting fundamentals. Crash course.